Ayan mga ka-crypto, sa video naman na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pahayag ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse, kung saan inilatag niya ang laki ng aktibidad o activities sa finance na konektado na ngayon sa lumalawak na negosyo ng kanilang kumpanya. Ayon po dito sa post ni Bank XRP na isang crypto researcher, binigyang diin ni Garlinghouse na humigit kumulang $16 trillion ang kabuuang transaction na dumaan sa kanilang ecosystem noong nakaraang taon. Ipinaliwanag po niya sa interview na ang malaking numerong ito ay nagmula sa pinagsamang aktibidad ng dalawang malalaking kumpanya na binili nila kamakailan. Ang unang kumpanya ay ang Hidden Road. Ayan. Yan ang Hidden Road na isang non-bank prime broker na naglinis ng nasa $3 trillion na transaction. Habang ang pangalawa naman ay ang G-Treasury, isang treasury management software company na humawak po ng $13 trillion na transaction. Ngayon, para sa akin, ang ganitong klaseng scale ay nagpapatunay na ang Ripple ay hindi na lamang basta simpleng digital asset platform, kundi lumalaki na bilang isang malaking infrastructure dito sa traditional na finance. Ang pagpapatakbo ng mga negosyong ito sa ilalim po ng Ripple Prime at saka Ripple Treasury ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang position upang pagsamahin ang traditional na sistema at ang makabagong technology. Ngayon ay bakit po ba napakaliit pa rin ng porsyento ng on-chain settlement? Yan, sa kabila po ng napakalaking halaga ng kabuuang transaction, inihayag din ni Garlinghouse ang isang mahalagang detalye tungkol po sa kasalukuyang sistema. Ayon po sa kanya ay tinatayang nasa 0.1% lamang ng mga transaksyon ito ang kasalukuyang dumadaan at nagsisettle on-chain sa pamamagitan po ng stablecoin, XRP o iba pang digital asset. Kwenta po niya na ang bawat karagdagang 0.1% na maililipat on-chain ay katumbas ng humigit kumulang $160 billion na volume ng transaction. Dahil dito, hayagang ipinahayag po ng Ripple na nais nilang taasan ang porsyento ng kanilang mga transaction na gumagamit na ng on-chain settlement upang mas mapabilis ang proseso. Ngayon, ayon po sa mga analyst, ang blockchain settlement ay nagbibigay sa mga kliyente ng mas mataas na efficiency pagdating sa bilis, mas mababang gastusin at katiyakan sa bawat transaction. Kaya sa aking pananaw, ang hakbang na ito ay bahagi ng isang malaking strategy upang hikayatin ang mas maraming korporasyon na iwanan na ang mabagal na lumang sistema at lumipat sa mas modernong digital architecture. At ngayon ay ano ba ang hinahanap ng mga CFO at saka treasurers sa kasalukuyan? Bukod sa mga nabanggit na numero, inilarawan din ni Garlinghouse ang isang malaking pagbabago na napansin po niya sa mga pagpupulong sa nakalipas na 6 na buwan. Anya, ang Chief Financial Officers at mga Treasury Manager ay parami ng parami ang lumilipat sa kanila dahil tinatanong na sila ng kani-kanilang mga CEO tungkol sa mga stablecoin at kung paano po mapapaganda ng technology ito ang operasyon ng kumpanya.
Ipinunto po niya na ang mga kumpanya ay kadalasang nag-iimbak o tatago ng liquidity o pondo sa iba't ibang rehiyon. At ang iba sa mga capital na ito ay nananatiling natutulog lamang sa halip na kumikita. Ang mga ehekutibong ito ay naghahanap ng paraan upang ma-unlock ang mga nakaimbak na pondong ito at masulit ang kanilang liquidity sa pamamagitan ng makabagong sistema. At ayan, para po sa akin, ang ganitong uri ng interest mula sa mga kilalang korporasyon ay nagpapakita na ang practical na paggamit ng blockchain ay dahan-dahan ng pinaniniwalaan ng mga tradisyonal na negosyo. Hindi na lamang ito basta teorya, kundi isang solusyon na aktibong hinahanap ng mga taong namamahala sa malalaking pondo sa buong mundo upang mapababa ang kanilang mga gastusin sa araw-araw na operasyon. Ngayon ay paano nga ba binibigyang diin ang utility kaysa sa speculation sa market? Ayan, sa pagtatapos po ng kanyang mga pahayag, binigyang diin din ng CEO ng Ripple ang kahalagahan ng utility o paggamit sa loob ng industriya ng crypto. Ayon po sa kanya, ang sektor ay nangangailangan ng mga tunay na use case upang manatiling matatag at nagbabala po siya ng isang ecosystem na nakasalalay lamang sa speculation o kaya ay sa mga meme coin ay mahihirapang mapanatili ang pangmatagalang halaga nito. Ipinapakita ng mga ibinahaging datos mula kay Bank XRP na ang Ripple ay kasalukuyang nag-ooperate sa isang napakalaking sukat ng transaction. Kahit pa napakaliit pa lamang ng porsyento nito ang gumagamit ng on-chain settlement sa ngayon. Kung magtagumpay po ang kumpanya na pataasin ang porsyentong ito, ang magiging resulta sa volume ng transaction ay maaaring umabot po sa napakataas na antas habang patuloy na lumalago ang pangangailangan ng mga korporasyon para sa mga infrastructure na nakabase sa blockchain. At ayan, sa kabuuan, ako po ay naniniwala na ang patuloy na pag-unlad ng mga ganitong platform ay nagbibigay po ng mas malinaw na direksyon para sa buong market. Ang pagtutok po sa tunay na kakayahan ng technology na maglipat po ng pondo ng mabilis at ligtas ang siyang magiging pundasyon ng mas maayos na sistema ng finance sa mga susunod pang taon. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.